Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father. He is worthy, He is righteous, He is amazing, He is glorious, He is awesome. He created us in His image and likeness. And His love for us is incomparable. He has given us everything that we need and so much more. He gave to us our Savior, Jesus Christ, the Lamb of God, the only mediator to the Almighty Father, Yeshua, the King of Kings and the Lord of Lords, our friend, gave His life on the cross for the forgiveness of our sins. The precious blood of Jesus will never lose its power. It is potent for all eternity. And that's the reason na makukuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright as children of the Almighty God. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus. Because He is our way, our truth, and our life. Hindi tayo makakalapit kay Almighty Father kung wala si Jesus Christ, the High Priest, the man clothed in linen with an inkhorn. He is the one writing our names in His book of life. Ang may book of life, si Jesus Christ. Kaya lalapit tayo kay Jesus Christ. And if we trust Jesus Christ, we are also trusting our Father. And because of that, our Father, Jesus Christ, will send to us the Holy Spirit, who will shower us with gifts and fruits. Yung gifts, gift of healing and miracles, gift of wisdom and knowledge, gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of interpreting different tongues, gift of discerning different kinds of spirit. At ang fruits of the Holy Spirit, dapat meron tayo. And another gift ay gift of faith pala. And then, sa fruits of the Holy Spirit, dapat meron tayo because we are children of the Almighty God. Kung meron tayong fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, meekness, kindness, and self-control. And also faith. No? Kasali rin doon ang fruits of the Holy Spirit. Faithfulness. Kaya magpasalamat din tayo sa Holy Spirit. And the Holy Spirit will live in our hearts if we trust Jesus Christ and our Father. Walang makakalapit sa ating tatay kung wala si Jesus Christ. So, last time, we read Numbers chapter 34 and Numbers chapter 35. Yung Numbers chapter 34, for recap, yung boundary na land na may inherit ng mga Israelites. Sa southern part, wilderness of Zin along the border of Edom. No? Sa eastward, yung Salt Sea. And then border sa southern side of the ascent of Akrabim, continue to Zin, and then sa Kadesh Barnea, and then sa Hazar Adar. Papunta ng Azmon. So iniikot or binibigay ni Almighty Father yung boundary ng lugar na may inherit ng Israelites. Sa western border, nandun ang Great Sea, or sa ngayon ang tawag natin ay Mediterranean Sea. Then pataas naman, Great Sea, doon pataas Mount Hor. And then ang border to the entrance of Hamath. And then direction ng border papunta ng Zedad. And then papunta ng Ziphron. Ang end ay Hazan Enan. Yun ang northern border. Sa eastern border naman, Hazar Enan to Shepham. Pababa naman, no? Una,
sa south, and then gumilid sa Mediterranean Sea, and then umakyat papuntang Mount Hor, dumiretso uli ng ganon, tapos baba naman, no? Pinapakita or dinidescribe dito sa Numbers chapter 34 yung land. And then, sa ilalim, border of Edom. Ilalim yung Edom, yun na ngayon ay Saudi Arabia. Nandun yung Salt Sea. Papunta ng turn from Asmon to the brook of Egypt. It shall end at the sea. At binanggit din dito yung Sea of Chinnereth, na ang tawag ngayon nung time ni Jesus ay Sea of Galilee, na iba ang name ng Sea of Chinnereth, naging Sea of Galilee. Chinnereth means harp or lyre. Lyre, yung musical instrument. Napalitan ng Galilee or circuit, district, ring, or circle. Kasi nga, yung Sea of Chinnereth or Sea of Galilee, pabilog yung korte. Roll or encircle, no? Kung titignan nyo sa mapa, bilog yung Sea of Galilee. Tapos ang kadugtong ng Sea of Galilee pababa, yung Jordan River na naghahati sa Israel, sa mainland ng Canaanites, na at ang kahati ay ang eastern part ng Israel, yung land na minana ni Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh. At sinasabi rin dito sa Numbers chapter 34, yung mag-lead, kung sino ang maghahati ng inheritance. Ang overall leader were Eleazar the priest and Joshua the son of Nun. Gagamitin ni Eleazar si Joshua ang maglilid sa mga tao papunta sa land, and then pag nasa land na sila, itatanong ngayon kay Almighty Father using the Urim and the Thummim sa high priest na si Eleazar kung alin dong lot na yon ang mapupunta kay Judah, kay Simeon, kay Ephraim, Dan, Naphtali, Asher, ano ba? Pero yung 2.5 tribes, yung Reuben at saka Gad, ano na yon, done deal na yon na kanila yung land over the Jordan River, on the other side of the Jordan River. Done deal na yon. At pumili din sila ng leader for each tribe. Tapos yung leader for each tribe naman, sila naman na maghahati ng lupa for the family under each tribe. So 12 tribes to, except yung tribe of Levi. Yung mga Levites, wala silang mamanahin ng lupa. Ang pabalit sa tribe of Levi ay ang Ephraim. Kaya yung tribe of Joseph naging tribe of Manasseh na lang. And then, sa Numbers chapter 35, yung cities of the Levites. All over the land of Israel, pag malaki ang kanilang na-inherit na land, mas malaki ang ibibigay nilang places or land for the
Levites at bibigyan din sila ng common land for their livestock. So nakakalat on each tribe yung Levites. Meron din sa land ni Reuben and Gad. So yung land for the Levites na i-distribute ng bawat tribe for the Levites, yung lugar ng Levites, meron dong pipiliin na lugar na magiging cities of refuge. 6 cities of refuge. Halos magkakasukat ang layo nila. 3 dito sa left side at 3 over the Jordan River. On the other side of the Jordan River, 3 rin. Yung cities of refuge, para yun sa mga orphans, for the sojourners, for the strangers, for the poor people, for the widow, at para na rin sa mga tao na nakapatay ng kapwa-tao. Sa manslayer, unintentionally, dun siya magtatago or dun siya mag-stay sa cities of refuge. Ngayon, ididinig ang kaso kung talagang siya ay innocent or guilty. Kung guilty siya, ibibigay ang tao na yon doon sa kamag-anak ng kanyang napatay. Pero kung siya ay innocent at galit pa rin sa kanya yung kamag-anak ng mga taong napatay, doon siya mag-stay sa cities of refuge hanggang sa time na mamatay na yung high priest. Hindi na effective yung galit nung gustong gumanti sa kanya or yung avenger. Hindi na effective yon. Kasi pag nakalagpas siya kahit na isang hakbang lang outside ng cities of refuge, pwede siyang patayin ng avenger. Kung buhay pa yung high priest, no, at walang kasalanan ng avenger doon or yung gagante, hindi siya makakasuhan. Pero after mamatay ang high priest nung time na yon at lumagpas yung tao na nakapatay at pinatay siya ng gaganti sa kanya, tatago ngayon yung avenger naman sa cities of refuge. Kasi hindi nawala yung kanyang galit. Ano siya? Guilty na siya nun. Kasi patay na yung high priest, pwede nang lumabas yung manslayer na unintentionally, no? Tapos pinatay siya ng avenger. Yung avenger na yun, siya naman ngayon ang magiging guilty. Didinggin naman yung kaso niya sa cities of refuge. So yung cities of refuge, hindi lang to yung para sa nakapatay na tao, kundi susuportahan din yung mga taong mahihirap, mga orphans, mga widows, sojourners and strangers pag wala silang matuluyan. Ngayon, sino ang ating refuge? Si Jesus Christ. So kahit anong bagay like bato, kahoy, bakal, or kamay, at napatay niya intentionally, no? Intention, may intention siya, papatayin siya. The murderer shall surely be put to death. At kailangan ng witness, 2 witnesses. Hindi lang isa, kundi kailangan ay 2 witnesses ang kailangan para sa death penalty. At hindi pwede ng ransom o babayaran ko na lang yung tao, hindi pwede doon. Hindi payag si Almighty Father na may magbabayad ng ransom na pera. Kasi dapat ang bayad, eye for an eye, tooth for a tooth, no? Para matuto ang mga tao na hindi gumawa ng kasalanan or hindi pumatay
Kaya an eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ano ang nangyari na sa New Covenant? Nung si Jesus ay pinanganak at nag-start siya ng kanyang ministry, at nung natapos yung kanyang ministry, siya ipinako sa cross at nabuhay after 3 days. Nag-iba na ang covenant, naging New Covenant na, nagkaroon na tayo ng New Testament, New Contract. Yung testament, no? 'Di ba? Pag asan ang testamento, huling testamento, last will and testament, contract 'yon, no? Kasulatan. So ngayon may bago na tayong kasulatan, New Covenant, New Testament. Dito tayo sa Numbers chapter 36 and the last chapter, the last chapter of Numbers. Numbers chapter 36. Now the chief fathers of the families of the children of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near and spoke before Moses and before the leaders, the chief fathers of the children of Israel. So lahi ni Joseph under kay Manasseh. Tungkol ito sa mga babae, kung walang anak na lalaki, ang isang lalaki na dahil ang magmamana ng lupa ay ang kanyang mga anak na babae. No? Verse 2, and they said, the Lord commanded my Lord Moses to give the land as an inheritance by lot to the children of Israel. And my Lord was commanded by the Lord, by the Almighty Father, to give the inheritance of our brother Zelophehad to his daughters. Kasi walang anak na lalaki si Zelophehad. Unfair nga naman yun. Now, if they are married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, and then their inheritance will be taken from the inheritance of our fathers, and it will be added to the inheritance of the tribe into which they marry. So it will be taken from the lot of our inheritance, no? Example, ang ibig sabihin dito, ayan. Example, ito isang plot ng land. Example lang. Ngayon, yung anak ni Zelophehad, nagmana siya ng lupa dito. Babae, babae. Ngayon, kung mag-aasawa outside the family, kunyari ito yung lupa ng mga Israelites, tribe ng Reuben, kunyari lang, no? Hindi ko kabisado yung kunyari lang. Kunyari ito yung anak ni Zelophehad, puro mga babae, itong lupa nila. Ngayon, ito ang kanilang family, ito ang Manasseh. Si Manasseh. Ngayon, nag-asawa ngayon yung mga anak ni, kunyari lang, nag-asawa yung anak ni Zelophehad ng Ephraimites, kunyari, Ephraim. Itong land na to, hindi na mapupunta kay Manasseh. Malilipat ngayon kay Ephraim kasi nag-asawa yung mga anak ni Zelophehad ng Ephraimites. So, yung lupa nila, magiging pagmamayari na rin ng kanilang napangasawa na Ephraimites. Kaya nakalagay dito, if they married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, then their inheritance will be taken. Tatanggalin ngayon, mawawala ngayon ang kanilang inheritance. Saan mapupunta? Sa Ephraimites. Hindi naman nila pwedeng ilipat ang plot ng land dito or hindi maililipat yung lupa. So ano ang solusyon? Ano ang solusyon doon? Andito ngayon yung solusyon sa Bible. And when the Jubilee of the children of Israel comes, then their inheritance will be added to the inheritance of the tribe into which they marry. So their inheritance will be taken away from the inheritance of the tribe of their fathers. So mawawala ngayon ang kanilang inheritance. Hindi na magiging kay Manasseh itong plot ng land na to. So ano nga nang gagawin? Then Moses commanded the children of Israel according to the word of the Lord, saying, what the tribe of the sons of Joseph speaks is right. Tama.
This is what the Lord commands concerning the daughters of Zelophehad, saying, let them marry whom they think best, but they may marry only within the family of their father's tribe. Itong si Manasseh, si Zelophehad, yung mga anak niya, hindi pwede mag-asawa from other tribe. Hindi pwede. No, hindi ex yan, hindi pwede. O dito mag-aasawa, hindi rin pwede, ex din. Dapat ang mapapangasawa lang ng mga na mga babae, wala kasi silang kapatid na lalaki, puro mga babae sila. Dapat ang mapapangasawa nila within the tribe of Manasseh lang, para yung lupa sa tribe of Manasseh pa rin, intact. Yon ang law dati na binabanggit dito sa Numbers chapter 36. So the inheritance of the children of Israel shall not change hands from tribe to tribe. For every one of the children of Israel shall keep the inheritance of the tribe of his fathers. Kaya hindi sila palipat-lipat. Oy, lumipat andito yung halimbawa, tribe of Judah to. Kunyari lang. Ito Manasseh, napangasawa yung tribe of Judah. So, hindi palipat-lipat. Magiging tribe of Judah ngayon ito. Itong small plot of land na to. Hindi pwede. Kaya kailangan ang mapangasawa nila within the tribe of Manasseh lang. Or, pag kay Judah naman, ang babae na walang kapatid na lalaki, puro babae sila, within the tribe of Judah lang ang pwede nilang mapangasawa para hindi palipat-lipat ng lugar. Ikikip nila. Basta Judah to, ganon, ikikip nila yung kanilang plot of land. Hindi pwedeng malipat sa ibang tribe. Except, kung meron silang mapapangasawang tagalabas na hindi sila Israelite, halimbawa, taga Tyre or Sidon or Sidon yan, pwede silang pumasok dito. Pwede sila makapag-asawa, mag-stay. Pero, kung from here to here, from Ephraim to Manasseh, hindi pwedeng intermarriage sila kasi nga yung tungkol sa land, maiiba ang may-ari, no? Ito ay sa mga babae lang naka patas, nakapatong. Paano ba 'yun? Sa babae lang ina-advise pag walang kalpatid na lalaki at ang anak lang ay puro mga babae. And every daughter who possesses an inheritance in any tribe of the children of Israel shall be the wife of one of the family of her father's tribe. Siya lang ay pwedeng mapangasawa or maging asawa lang ng katribo niya, no? Or kung Ephraim siya, yung babae, dapat ang mapangasawa niya Ephraimite din. Ha? Or kung Naphtali siya, dapat ang mapangasawa niya Naphtali lang. Yung babae, no? Yung babae. Pero pag lalaki, pwede kahit saan. Pwede kahit sinong asawa niya kunin. Asawa kunin niya. Verse 9. Thus no inheritance shall change hands from one tribe to another, but every tribe of the children of Israel shall keep its own inheritance. Kaya hindi palipat-lipat. Uy, halimbawa, Judah to. Oh, itong plot ng land na to, ito, meron to kay, Naphtali to. Or kay Asher. Kay Asher. Hindi pwede. Ha? Judah lang dapat. No. Ha? Pero kung from Tyre, yung babae, mag-aasawa siya ng taga-Judah, pwede. Pwede. Just as the Lord commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad. For Mala, Tirza, yung mga anak na babae ni Zelophehad, si Mala, Tirza, Hogla, Milcah, and Noah.
The daughters of Zelophehad were married to the sons of their fathers' brothers. Ibig sabihin, yung father nila, may kapatid. May mga anak yon. So, mga pinsan, ganon. Yun ang kanilang, or second cousin, third cousin. Pero, within the tribe pa rin ng Manasseh. Verse 12, they were married into the families of the children of Manasseh, the son of Joseph. And their inheritance remained in the tribe of their fathers' family para hindi mawala yung lupa nila. Kasi, kung puro babae, example, puro babae na ang naging anak, or karamihan sa mga anak ay puro babae, lumiliit yung land, hindi pwedeng lumiit. Kung anong land na nakuha nila, ganun pa rin dapat. Hindi nababawasan. Mababawasan lang or ipapahiram sa mga Levites at saka libigyan ng common land. Pero hindi pwede magmay-ari ang ibang tribe ng ibang lugar na may-ari na ang isang tribe. Ito ay yung law bago. Ito yung law bago sila sakupin ng mga Babylonians at ng Assyrians. Dahil nung time ni Ezra and Nehemiah, naiba na, no? Nawala na yung tribe nila. Naging mixed na silang lahat yung mga Israelites nung time ni Ezra and Nehemiah, nung itinayo yung second temple. Dahil nasira yung first temple na pinagawa ni Solomon. Verse 13. These are the commandments and the judgments which the Lord commanded the children of Israel by the hand of Moses in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho. So ito yung Book of Numbers. Dito nagtatapos. So kung makikita natin, ang daming nangyari din dito sa Book of Numbers. No? May mga highlights din na meron tayong matututunan, madami. So, from the book of Genesis, marami tayong natutunan. Nakilala natin lalo si Almighty Father, Exodus, yung power niya. At from Genesis, nabanggit ang isang tao na angel na nakilala ni Abraham. Sa Exodus, nandun din, yung angel. Angel of the Lord na nag-pass over, no? Lahat ng yung angel of the Lord, dumaan siya sa bahay ng mga Egyptians at namatay yung mga firstborn. Sino pa? Sa book of Leviticus, no? Nabanggit din si Jesus Christ, pero angel lang din ang name niya. Hindi pa pinapangalanan si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, bago pa man gawin ni Almighty Father ang mundo na to, kasama na niya si Jesus. Jesus ang name ni Jesus nung pinanganak siya sa mundo na to. Pero yung age ni Jesus, mas matanda pa siya kay Adam. Mas matanda pa kay Adam si Jesus. Dito sa Book of Numbers, nabanggit din yung angel of the Lord. Sino yan? Si Jesus din yon. Hindi binabanggit kung sino yung angel of the Lord na yon, na binanggit din dito sa Book of Numbers. So, sa bawat book sa Bible, nababanggit si Jesus Christ. Pero hindi Jesus ang name niya, kundi angel of the Lord. Kasi lahat naman ng mga anak ni Almighty Father in heaven, ang tawag ay angel, na iba lang si Jesus Christ na nakalagay pero ipinaparamdam ni Almighty Father. Nagbibigay na ng hint si Almighty Father. Lagi niya kasing pinapadala yung kanyang angel. So hint na yon or clue na yon na ipapadala niya. Kaya nga sa book of Isaiah, book of Jeremiah, Ezekiel, ando na malinaw doon na ipapadala ni Almighty Father ang isang man
na magsisave sa atin. Yon ay si Jesus na ipinanganak sa New Covenant sa Bethlehem. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Very open si Almighty Father sa kanyang mga plans. Hindi lang natin naiintindihan before. Pero ngayon naiintindihan na natin. Our Father is good. He's faithful. Thank you, and God loves us all so much.